Saan yan? Tingnan Nakita ni Pia yan din sa Hawaii. Ayan. Parang it's ano eh. Sa video, makikitang kasama ni Clinton ng isang Hong Kong dignitary para sa isang photo op nang biglang tumakbo sa kanilang likuran ng isang torchbearer. Napatingin pa si Clinton sa torchbearer na may suot lamang na tradisyonal na Hawaiian loincloth o bahag. At ilang sandali ay hindi na nito napigilan ang matawa. At ayon naman sa torchbearer, ginagawa niya lang ang kanyang trabaho na sindihan ng lahat ng paki-torches sa lugar. At dagdag pa ng lalaki, nagpaalam muna siya sa security ng US Secretary bago niya ito gawin. Umabot na sa 240,000 ang views ng video sa internet. Buti pinayagan siya. Buti pinayagan siya ng security ni Clinton. Sa likod eh. Nakapagtaka din. At saka may dala siyang may apoy, di ba? Oo, pinayagan ng secretary eh. Parang ako dito naman ako sa'yo, kuya, wag kang dumaan sa likod ni Secretary Clinton. Si Hillary. Pero ang galing, he's just doing his job. Yeah. Talagang lumampas sa kanya yung lalaki. Siguro inisip niya, sana parang nag-workout ako lagi. Kasi everybody, millions will see 240,000. Ang cute ng tawa. Samantala, may pamaskong balita naman tayo mula sa Legazpi City sa Albay. Mabentang-mabenta ang mga tinitindang parol doon na pawang gawa ng mga bilanggo. Nakadisplay ang mga parol sa labas ng Bureau of Jail Management and Penology District Jail. Sa dami nga ng bumibili, doblig kaya ng mga preso sa paggawa ng mga parol. May mga cute at higanting parol, meron ding parol na flower-shaped, pero hindi lang yan mga design na pwedeng bilhin doon. Bukod sa mura na, matibay at dekalidad pa raw ang mga parol ng mga preso. Kaya tinatangkilik ito ng mga mamimili ngayong magpapasko. Maganda siya, nakakatulong pa sa preso. Sana dali sa Manila. Actually, sa Muntinlupa, ang dami na nilang mga livelihood projects doon. Usually, yung ginagawa nila yung may mga barko sa loob ng bote. Sa mga So, madami-dami na talaga. Sa Muntinlupa din. Dito. Marami na rin. At saka it gives them a sense of fulfillment, di ba? Na merong nakaka-appreciate ng gawa nila enough to pay money for it. Kasi naman talaga, kung ilang taon ka dyan, anong gagawin mo? There's life after incarceration. Sa Muntinlupa nga, even diba? during incarceration. Mga fashion designer. Yes, ang Diba? ganda. Ang galing. Pagputak ng show, ang ganda. Second life. At narito naman maagang showbiz balita ni Luandy. Hi, Luan. Good morning mga kapuso. Ito na nga po ang aking maagang chika ngayong Friday morning. Daan-daang Toy Hearts ang dumagsa sa London, England para sa premiere ng 4th installment ng hit vampire movie, ang Breaking Dawn Part 1. Hindi magkamayo ang mga fans nang dumating ang kanilang favorite Twilight stars. Napicturan at nakapagpa-autograph pa nga ang ilang Toy Hearts. Kaya talagang sulit na sulit ang magdamagan nilang paghihintay sa kalsada para lang maabutan ang kanilang mga idolo. Si Kristen Stewart na gumaganap bilang Bella Swan, very thankful sa supporters ng movie. Pinuri naman ni Robert Pattinson ang author ng movie na si Stephanie Meyer dahil basang-basa daw nito ang kiliti ng young girls na pangunahing audience ng kanilang movie. Girls, movie date natin! At sa mga girls dyan, ako kilala nyo ba kung sino ang pinaka-sexing lalaki ngayon sa balat ng lupa? Heto na, itinanghal na sexiest man alive ng People magazine ng Hollywood actor na si Bradley Cooper. Hindi makapaniwala si Cooper sa title na nakuha at sinabing isa itong karangalan for him. Dagdag pa niya, matutuwa umano ang kanyang nanay kapag nalaman ito. Nagsimulang umarte si Cooper sa hit comedy drama series sa Sex and the City, pero lalo siyang nakilala sa mga role niya sa movie na The A-Team at The Hangover. Last year, si Ryan Reynolds ang itinanghal ng People magazine na sexiest man alive. Bradley, and he works on advice with Charlie Sheen, Bradley. Bradley. At kung marami kayong reregaluhan ngayong Pasko, aba dapat i-budget nyo ang bonus ninyo ha, para lahat ng mga pinakamamahal ninyo, mabibigyan nyo ng gift. Yan naman. Kaya eto, isang napakamurang shopping destination ang ating pinuntahan dahil mas murang mga surplus ang tinda nila dyan. Ihirit sa atin yan ni Drew. Welcome back! Good morning, Drew! Morning po! Ay, ang galing. Hi! I miss you guys! Long time no see. Anyway, naku talagang siguradong ma-enjoy nyo tong umaga natin ngayon dahil syempre, ano ba ang topic? Shopping, 1 week
1 month and 1 week to go before Christmas na lang, syempre. At malapit na rin, syempre, ang bonus. Ibig sabihin nun, magbibigay tayo ngayon ng Christmas gift suggestion and value for money shopping dito sa HMR Surplus Depot sa Mandaluyong City. Now, dito sa warehouse na to, marami kayong pwedeng mabili. Pang personal, pang opisina, pang bahay, meron kang mga appliances, meron kang mga rice cookers and whatnot. Parang pang negosyo. Pwede kayo magkaroon ng parlor. See, you have sports items also, golf clubs. Kung gusto nyo magbigay rin ng mga helmet pagdating sa inyong mga anak or sa mga pamangkin nyo, no problem. Ang okay dyan, lahat to ay unused. Iisa-insahin pa natin yan. Mga air conditioning, mga TV, yan, electric fan, spare parts, Christmas decorations, pati damit. Sipin nyo, pati damit. Pwede nyo rin mabili dito. So, ihanda nyo na ang inyong cash, ihanda nyo na ang inyong credit card dahil pwede rin credit kasi mag-shopping tayo ngayong umaga. Dito sa Mandaluyong. Okay? Thanks, deliver tayo. Numero unang dekorasyon pa rin ngayong Pasko, ang Christmas tree. Yung akin nakataas na finally. Pero bukod sa ating mga tahanan, yan din ang center ng celebration this season sa mga mall at hotel. Kaya naman ang isang hotel sa Makati may isang kakaibang project na naisip, ang pagpapagawa ng Christmas tree ng mga sikat. Yes, kaya eto, ipapakita na sa atin yan ni na Monica at Arn. Good morning, guys! Hi girls, good morning! Good morning sa ating mga kapuso. Alam niyo, dapat meron ding mga Christmas trees yung mga families nyo dito bilang mga sikat na families, yung mga nandito na mga Christmas tree. But anyway, kung dati nga mga Christmas balls, mga bells, mga angels ang nilalagay natin sa ating mga Christmas tree, this time around, ay nako, mas marami na pala tayo mga pwedeng ilagay sa ating mga Christmas trees. Diba, Arn? Yes, at kung hindi pa kayo nakakapag-isip ng team o disenyo, nako, tamang-tama ito dahil I'm sure mapapahanga kayo at may inspire sa mga nagagandahang Christmas tree dito sa isang hotel sa Makati. Correct. Actually, kanina, binilang natin yan, 9 yung Christmas trees na nandito. At bawat isa dyan nanggaling nga sa isang prominent na family. Actually, tinatawag nila yan na family Christmas tree. At yung disenyo or yung theme ng Christmas tree nila, depende kung saan sila kilala. Kung anong larangan sila kilala. Correct. So, mamaya mga kapuso, tutukan nyo lamang dahil isa-isahin natin yung mga Christmas tree na yan. Example na lang itong napakataas na Christmas tree sa likod namin na pinuno ng mga artificial fruit. Sayang, hindi pa siya totoo. Para may almusal na tayo. Ano yung mga kapuso, tutok lamang dahil lahat po yan ating pag-uusapan sa pagbabalik po natin dito yan sa isang hotel sa Makati. Back to you guys! Yeah, that's nice. Kung ako gagawa ng puno, puro cupcakes. Diba? Tapos after that, pwede ka na itira. Wala mo mo. Bungi-bungi. Bago na sa top, kinain ko na yung top eh. Anyway, dahil ito na ating lagay ng panahon mga kapuso, makakaramdam na maulap na himpapawid na may karan-karan na pagulan sa eastern at southern Luzon at maging sa eastern Visayas at Mindanao dahil sa wind convergence na nakaka-apekto sa mga lugar na ito. Bukod dito, may intertropical convergence zone na sa may Mindanao at Palawan. Pinag-iingat din ang mga nasa eastern Mindanao sa posibleng flash floods at landslides. Samantala, sisikat ang araw ngayong 5:58 na umaga at lulubog naman 5:24 ng hapon. I-check naman natin lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Alright mga kapuso, tuloy-tuloy lang ang hiritan ng mga balita at morning gimmicks sa pagbabalik ng Unang Hirit!